Sa liblib na baryo ng Mapulang Lupa, kung saan ang lupa ay bitak-bitak kapag tag-init at malalim ang putik kapag tag-ulan, nakatira ang kambal na sina Isagani at Isandro. Sila'y parehong payat, maitim sa araw, at may mga palad na magaspang sa kakaararo at kakatanim. Mula pagkabata ay natutunan na nilang ang lupa ang kanilang magiging kapalaran at ang pawis ang magiging puhunan. Maaga silang naulila. Ang kanilang ama, si Mang Berto, ay namatay sa lagnat na walang gamot. Ang kanilang ina, si Aling Sela, ay sumunod makalipas ang 2 taon, nilamon ng panghihina at gutom. Naiwan ang kambal na mag-isa sa kubong pawid na tila handang tangayin ng hangin anumang oras. Sa kabila ng kanilang kabataan, hindi sila umurong sa hamon ng buhay. Bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, dala na nila ang araro at kalabaw na hiniram lamang sa mayamang si Don Severo. Ang lupang sinasaka nila ay hindi kanila. Kanila lamang ang pagod at ang pangakong makakabayad sa utang sa ani. Ngunit sa baryong iyon, ang mahirap ay laging minamaliit. "Hoy, kambal!" sigaw ng mga kabataang tambay sa kanto. "Baka pati anino nyo nangungutang din." Tatawa ang mga ito habang naglalakad sina Isagani at Isandro pauwi. Bitbit ang maliit na bayong ng kamote na kanilang hapunan. Hindi na sila sumasagot. Sanay na sila. Mas masakit pa ang kumakalam na sikmura kaysa sa mga salitang ibinabato sa kanila. Si Don Severo ang pinakamalupit sa lahat. Mataba, maputi at laging may hawak na baston. Tila siya ang hari ng Mapulang Lupa. "Hindi sapat ang ani nyo." Minsan ay sigaw nito habang binibilang ang sako ng palay. "Kulang pa to sa interes." "Don Severo," mahinahong sabi ni Isagani, "ginawa po namin ang lahat. Tinamaan po ng peste ang kalahati." "Peste? O tamad lang kayo?" Putol nito sabay palo ng baston sa lupa. Walang nagawa ang kambal kundi yumuko. Idinagdag sa kanilang talaan ang panibagong utang. Sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang puso ng kambal. Kung may matandang nangangailangan ng tulong magigib, sila ang unang aako. Kung may batang nadapa sa pilapil, sila ang magtatali ng sugat gamit ang malinis na piraso ng tela. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang kalangitan ay kulay dugo, napansin ni Isandro ang kakaibang amoy sa hangin. Amoy na parang sunog na damo at basang lupa na may halong kakaibang tapang. "May naamoy ka ba?" bulong niya sa kapatid. Tumigil si Isagani at inamoy ang paligid. Parang dugo. Nagkatinginan sila. Sa may dulo ng palayan, sa bahagi kung saan nagsisimula ang masukal na kagubatan na bihirang pasukin ng tao, may nakitang gumagalaw na anino. Hindi ito karaniwang anino ng tao o hayop. Masyadong mataas, masyadong mahaba ang mga paa. Napalunok si Isandro. "Huwag na tayong lumapit." Ngunit may narinig silang mahinang ungol. Isang tunog ng paghihirap, tila isang nilalang na sugatan at halos mawalan ng lakas. Sa kabila ng takot na naigang awa, dahan-dahan silang lumapit sa gilid ng gubat. At doon nila nakita isang tikbalang. Napakalaki nito, halos doble ang taas ng tao. Ang ulo'y tila kabayo na may matang nagliliyab sa sakit, at ang katawan ay balot ng makapal na balahibo. Ang mga paa nito ay mahahaba at payat ngunit matipuno. Sa tagiliran nito ay may malaking sugat, tila tinagaan ng matalim na itak. Umaagos ang maitim na dugo sa lupa. Napatigil ang mundo ng kambal. Sa baryo, ang tikbalang ay kinatatakutan. Nilalang ng kagubatan na nanliligaw ng mga tao, nagpapaligaw ng landas, at minsan ay nagdadala ng kapahamakan. Ngunit ngayon, ang nasa harap nila ay hindi mabagsik. Isa itong nilalang na sugatan, nanginginig at halos hindi makabangon. Unti-unting ibinuka ng tikbalang ang mga mata nito at tumingin sa kambal. Sa halip na galit,
Ang nakita nila ay pagsusumamo. Tubig. Isang paos na tinig ang lumabas sa bibig nito. Tinig na tila hangin sa pagitan ng mga puno. Napatras si Isandro. Nagsasalita. Nilalang din ito. Mahina ngunit matatag na, sabi ni Isagani. Sugatan. Muling umungol ang tikbalang at tila pinilit igalaw ang kamay na parang tao. Tulungan ninyo. Sandaling nag-alinlangan ang kambal. Kapag nalaman ng mga taga-baryo na tinulungan nila ang isang tikbalang, maaaring itaboy sila. Baka lalo silang pagmalupitan. Ngunit sa kanilang harapan ay isang nilalang na naghihingalo. Inilapag ni Isagani ang kanyang bayong at lumuhod sa tabi ng tikbalang. Kinuha niya ang baong tubig at marahang inabot sa bibig ng nilalang. Uminom ito dahan-dahan, parang batang unang nakatikim ng ulan. Si Isandro naman ay punit ang laylayan ng kanyang damit at itinali sa sugat ng tikbalang upang pansamantalang mapigilan ang pag-agos ng dugo. Habang ginagawa nila iyon, tila humina ang hangin. Ang mga puno sa paligid ay tila nakamasid. Ang kagubatan ay naging tahimik. Napakatahimik. Bakit ninyo ako tinutulungan? Mahinang tanong ng tikbalang. Dahil sugatan ka, sagot ni Isagani. At walang dapat iwan sa ganitong kalagayan. Sa mga mata ng tikbalang ay may sumilay na kakaibang liwanag. Hindi apoy ng galit, kundi apoy ng pagkilala. Hindi ninyo alam kung sino ang sumugat sa akin, bulong nito. Mga tao rin, mula sa baryo. Nagkatinginan ang kambal. Mga ngaso? Tanong ni Isandro. Hindi, mga taong may galit sa kagubatan at sa mga katulad ko. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ng kambal. Kung may mga tao sa baryo na nanghuhuli at nananakit ng mga nilalang ng gubat, maaaring may mas malalim pang lihim ang mapulang lupa. Hindi ka namin iiwan, sabi ni Isagani. Pero hindi ka namin kayang dalhin sa baryo. Papatawan kami ng kasalanan. Sa loob ng gubat, sagot ng tikbalang. May isang kuweba. Doon ninyo ako dalhin. Sa kabila ng takot, pinilit ng kambal buhatin at alalayan ang napakalaking nilalang. Mabigat ito, ngunit tila may kung anong lakas na gumabay sa kanila. Unti-unting pumasok sila sa masukal na kagubatan habang ang huling sinag ng araw ay tuluyang naglaho. Sa likuran nila, hindi nila napansin ang isang pares ng matang nakasilip mula sa likod ng punong mangga sa gilid ng palayan. Mga matang pagmamay-ari ni Don Severo. At sa kanyang mga labi ay unti-unting gumuhit ang isang malamig na ngiti. Dito nagsimulang umikot ang kapalaran ng kambal. Isang kapalarang hindi lamang laban sa kahirapan, kundi laban sa lihim ng baryong matagal nang nababalot ng dilim. Madilim ang loob ng kagubatan. Ang mga sanga ng puno ay tila mga kamay na nagkukrus sa itaas. Hinaharangan ang natitirang liwanag ng dapit hapon. Ang lupa'y basa at madulas at bawat hakbang ng kambal ay may kasamang pag-iingat. Halos mabuwal si Isandro nang biglang kumilos ang tikbalang sa kanilang balikat. Dahan-dahan, ungol nito. Malapit na, sa balete. Sa gitna ng kagubatan ay nakatayo ang isang napakalaking punong balete. Ang mga ugat nito ay tila mga ahas na gumagapang sa lupa at ang katawan nito ay puno ng bitak at lumot. Sa ilalim ng punong iyon ay may siwang, isang lagusan na natatakpan ng mga damo at makakapal na ugat. Diyan, mahinang sabi ng tikbalang. Pinaghiwalay ng kambal ang mga damo at dahan-dahang ipinasok ang sugatang nilalang sa loob ng kuweba. Sa loob ay malamig at amoy lumang lupa. May mahinang liwanag na nagmumula sa maliliit na butas sa itaas, sapat upang makita ang anyo ng tikbalang. Pagkapasok nila, tila bumigat ang hangin sa labas. May ihip ng hangin na nagpaikot sa mga dahon, parang may nagbabantay sa kanilang pagpasok.
Maingat na inihiga ni na Isagani at Isandro ang tikbalang sa isang patag na bato. Malalim ang sugat, sabi ni Isandro habang inaalis ang pansamantalang tali sa tagiliran nito. Kung hindi malilinis, baka maimpeksyon. May mga halamang gamot dito, mahinang tugon ng tikbalang. Sa may likod, dahon ng makabuhay at dagta ng balete. Agad kumilos si Isagani. Lumabas siya ng kuweba at naghahanap sa paligid. Hindi siya natatakot sa dilim, ngunit may kakaibang pakiramdam sa gubat na iyon. Parang may mga matang sumusunod sa kanya, ngunit hindi masama. Sa pagitan ng mga puno ay may mga munting liwanag na kumikislap. Tila mga alitaptap na hindi karaniwan ang galaw. Pinagmasdan niya ito saglit bago nagpatuloy sa paghahanap ng mga halamang sinabi ng tikbalang. Sa loob ng kuweba, si Isandro ay nanatiling nagbabantay. Pinagmasdan niya ang tikbalang. Sa malapitan, mas malinaw ang sugat, tila tinaga ng matalim at mabigat na sandata. Hindi ito gawa ng karaniwang mga ngaso. Sino ang may gawa nito? Tanong niya. Iminulat ng tikbalang ang mga mata nito. Hindi na kasing liwanag ng kanina, ngunit may lalim na tila nagtatago ng maraming taon ng alaala. May mga tao sa baryo ninyo na hindi lamang sakim sa lupa, may hinahanap sila sa gubat. Isang bagay na matagal nang binabantayan ng mga tulad ko. Anong bagay? Tanong ni Isandro. Isang ugat ng kapangyarihan, isang lihim na kayang magpayaman sa sino mang makakakuha. Ngunit may kapalit. Nanlamig ang pakiramdam ni Isandro. Sa baryo, walang ibang mas sakim sa kapangyarihan kundi si Don Severo. Bumalik si Isagani na may dalang mga dahon at dagta. Tinurog nila ang makabuhay at marahang inilapat sa sugat. Nang dumikit ang dagta ng balete, biglang umalingaw-ngaw ang mahinang ungol ng tikbalang. Sandaling nagliwanag ang buong kuweba, isang malamlam na berdeng ilaw na tila nagmumula mismo sa sugat. Napaatras ang kambal. Normal lamang, hingal ng tikbalang. Ang dugo namin ay may bisa ng kagubatan. Unti-unting humupa ang liwanag. Huminto ang pag-agos ng dugo. Tahimik silang tatlo sa loob ng kuweba. Sa labas, nagsimulang umulan. Ang patak ng ulan sa dahon ay parang mga yabag na papalapit. Kung babalik kayo sa baryo ngayong gabi, mahinang sabi ng tikbalang, mag-ingat kayo, may nakakita sa inyo. Nagkatinginan ang kambal. Sino? Sabay nilang tanong. Isang taong may pusong kasing lamig ng bakal, may hawak na baston at amoy ng kasakiman. Parang hinampas ng hangin ang dibdib ni Isagani. Si Don Severo. Dahan-dahang tumango ang tikbalang. Hindi lamang niya ako nakita. Matagal na niya kaming minamanmanan. Gusto niyang mapasakamay ang binabantayan namin. Nasaan iyon? Tanong ni Isandro, bahagyang nanginginig ang tinig. Itinoon ng tikbalang ang tingin sa malalim na bahagi ng kuweba kung saan may mas makitid na lagusan. Sa pusod ng gubat, ngunit hindi pa ninyo dapat malaman ang lahat. Hindi pa. Biglang may kumalabog sa labas ng kuweba. Isang yabag. Mabigat. Isa pa. Napatingin ang kambal sa bungad ng lagusan. May aninong gumalaw sa pagitan ng mga ugat ng balete. Lumayo kayo sa bungad. Utos ng tikbalang. Pilit bumabangon sa kabila ng sugat. Muling kumalabog ang yabag. May mahinang usapan. Mga boses ng tao. Dito ko sila nakita. Isang pamilyar na tinig ang narinig nila mula sa labas. Pumasok sila sa gubat kasama ang isang hayop. Tinig iyon ni Don Severo. Sumikip ang dibdib ng kambal. Kung mahuhuli silang tinutulungan ng tikbalang, hindi lamang utang ang isisingil sa kanila. Baka pati buhay nila. May kasama siyang mga tauhan, bulong ni Isandro. Ang tikbalang ay tumayo kahit bahagyang nanginginig. Sa kabila ng sugat, tila may unti-unting bumabalik na lakas sa kanyang katawan. Hindi pa ako ganap na malakas, sabi nito. Ngunit hindi ko kayo hahayaang masaktan. Sa labas,
May liwanag ng sulo na sumilip sa pagitan ng mga ugat. May mga kamay na nagtutulak sa mga sanga. "Hanapin ninyo," sigaw ni Don Severo. Hindi ako nagkakamali. May nakita akong dambuhalang nilalang. Ang kambal ay napaurong sa loob ng kuweba. Sa sandaling iyon, ang balete ay tila gumalaw. Ang mga ugat nito'y unti-unting nagsara sa bungad ng kuweba, parang mga daliring humaharang sa pintuan. Ang liwanag ng sulo ay naglaho. "Anong nangyari?" bulong ni Isagani. Ngumiti ng bahagya ang tikbalang. "Hindi lamang ako ang nagbabantay sa gubat." Sa labas, narinig ang galit na sigaw ni Don Severo. "Walang laman, imposible." Maya-maya, unti-unting humupa ang mga yabag at ang ingay ng mga sulo. Lumayo ang mga tao. Sa loob ng kuweba, nanatiling tahimik ang tatlo. "Hindi ito matatapos dito," sabi ng tikbalang. "Kapag hindi niya ako natagpuan, kayo ang pagbubuntunan niya." Pinikit ni Isagani ang kanyang mga mata. Sanay na sila sa pang-aapi. Ngunit ngayon, may nadagdag na panganib. Isang lihim na mas malaki kaysa sa kanilang utang at kahirapan. "Kung ganon," matatag na sabi ni Isandro, "haharapin namin." Sa dilim ng kuweba, sa ilalim ng punong balete na tila may sariling buhay, nagsimula ang isang ugnayang hindi inaasahan. Ugnayan ng dalawang taong sanay apihin at isang nilalang ng kagubatan na matagal nang nakikipaglaban sa kasakiman ng tao. At sa labas ng gubat, sa baryong Mapulang Lupa, unti-unting gumagalaw ang mas madilim na balak. Magdamag halos hindi nakatulog ang kambal sa loob ng kuweba. Sa bawat ihip ng hangin at lagaslas ng dahon ay tila may nagkukubling panganib. Ngunit sa kabila ng kaba, may kakaibang kapanatagan sa presensya ng tikbalang, parang ang mismong gubat ang nagbabantay sa kanila. Pagsapit ng madaling araw, isang maputlang liwanag ang sumilip sa mga siwang ng kuweba. Ang tikbalang ay nakaupo na, mas tuwid ang tindig kaysa kagabi. Ang sugat nito'y hindi na gaanong umaagos at ang berdeng marka sa paligid nito ay tila unti-unting naglalaho. "Malakas ang bisa ng inyong mga kamay," sabi ng tikbalang, tinatanaw ang kambal. "Hindi lahat ng tao ay may pusong kayang magpagaling." "Hindi kami manggagamot," sagot ni Isagani. "Sanay lang kaming magtiis." May saglit na katahimikan. Ang pagtitiis, wika ng tikbalang, ay lakas din. Napayuko si Isandro. "Kung babalik kami sa baryo, tiyak na may gagawin si Don Severo." "Hindi lamang siya," sagot ng tikbalang. "May kasama siyang iba. May mga taong matagal nang nagnanais ng kapangyarihan ng kagubatan." "Ano ba talaga ang hinahanap nila?" tanong ni Isagani. Tumitig ang tikbalang sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Sa pusod ng gubat ay may isang bato ng ugat. Isa itong sinaunang bato na pinagmumulan ng lakas ng mga nilalang dito. Hindi ito ginto, hindi rin palay. Ngunit kayang pagyamanin ang sino mang may hawak kung handa magbayad ng kapalit. "Anong kapalit?" tanong ni Isandro. "Kaluluwa ng lupa," sagot ng tikbalang. "Kapag naputol ang ugnayan ng bato sa kagubatan, mamamatay ang mga puno, matutuyo ang ilog, at ang baryo ninyo'y magiging tigang. Nanlamig ang dugo ng kambal. Gagawin ba yon ni Don Severo?" bulong ni Isagani. "Ang kasakiman ay bulag," sagot ng tikbalang. Kapag ang tao'y nasilaw sa pangakong kayamanan, hindi niya nakikita ang kapahamakan. Sa baryo ng Mapulang Lupa, kasalukuyang naglalakad si Don Severo sa gitna ng plaza. Ang mga tao'y nagkukumpulan, nagbubulungan. "Hindi pa ba bumabalik ang kambal?" tanong ng isang babae. "Baka kinain na ng tikbalang," sagot ng isa. Ngumiti si Don Severo. "Kung ano man ang nangyari sa kanila, hindi na yon problema. Mas mahalaga ang lupa na inabandona nila." Nagbulungan ang mga tao. May ilan na naaawa, ngunit walang nagsalita laban sa mayamang Don.
Sa kubo ng kambal, may mga tauhan ni Don Severo na nag-aalis ng ilang gamit, isang lumang palayok, isang bayong, at ang natitirang sako ng palay. Para sa kabayaran sa utang, sabi ng isang tauhan. Walang pumigil. Sa loob ng kagubatan, tila may kakaibang pakiramdam si Isandro. May masama akong pakiramdam. Napapikit ang tikbalang, parang may pinakikinggan na hindi naririnig ng tao. Kinuha na nila ang ilang bagay sa kubo ninyo. Marami itong sabi. Napadilat ang kambal. Paano mo nalaman? Ang ugat ng balete ay umaabot sa baryo. Nararamdaman ko ang galaw ng lupa. Nanginig ang kamao ni Isagani. Hindi na sila tumigil. Kung babalik kayo ngayon, sabi ng tikbalang, hindi lamang pang-alipusta ang aabutin ninyo. Baka akusahan pa kayo. Anong akusasyon? Tanong ni Isandro. Na kayo ang nagtago sa akin at na kayo ang may alam sa bato ng ugat. Napabuntong hininga si Isagani. Hindi namin kayang takasan ng baryo. Doon kami ipinanganak. At doon din kayo sinusubok. Tugon ng tikbalang. Maya-maya, may narinig silang kaluskos sa may bungad ng kuweba. Hindi ito mabigat na yabag tulad ng kagabi. Magaang, parang paa ng bata. Lumapit si Isandro at sumilip sa pagitan ng mga ugat. Isang batang babae ang nakatayo roon. Si Lira, ang anak ng tindera sa baryo. Maputla ang muka at tila takot. Anong ginagawa mo rito? Bulong ni Isandro, lumabas upang kausapin ito. Hinahanap ko kayo, sagot ni Lira, halos pabulong. May balita sa baryo. Ipinapahanap kayo ni Don Severo. Sabi niya, ninakaw niyo raw ang isang mahalagang bagay sa gubat. Nagkatinginan ng kambal. Ninakaw? Tanong ni Isagani. Tumango si Lira. May dala raw kayong kakaibang ilaw kagabi. Nakita kayo ng Don. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Isandro. Ilaw? Naalala niya ang berdeng liwanag mula sa sugat ng tikbalang. Nagpapakalat siya ng kwento, sabi ni Lira, na kayo raw ang nagdala ng sumpa sa baryo. Sa di kalayuan, may marahang pagyanigang lupa. Tila may mabibigat na paa na papalapit sa gilid ng gubat. May mga lalaki siyang papunta rito, dagdag ni Lira. May mga armas. Muling nagliwanag ang mga mata ng tikbalang sa loob ng kuweba. Hindi na sila basta maghahanap, sabi nito. Huhulihin nila kayo. Nanginig si Lira. Sumama kayo sa akin palabas sa kabilang daan. May lihim na landas sa likod ng ilog. Umiling si Isagani. Hindi kami tatakas nang hindi inaayos ang lahat. Ano pa ang aayusin? Tanong ni Isandro. Pinagbintangan na tayo. Tahimik ang tikbalang, ngunit ramdam ang pag-igting ng hangin sa loob ng kuweba. Kung haharap kayo sa kanila, marahan nitong sabi, handa ba kayong isugal ang lahat? Hindi lamang ang inyong pangalan, kundi ang buhay ninyo? Mula sa labas ay narinig ang unang sigaw. Hanapin ninyo ang kambal. Tinig ni Don Severo, mas malapit kaysa dati. Sumilip si Lira at namutla. Narito na sila. Sa sandaling iyon, ang balete ay muling gumalaw. Ngunit hindi ito nagsara. Sa halip, tila may bagong lagusan na bumukas sa likod ng kuweba. Isang makitid at madilim na daan patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Don, sabi ng tikbalang, kung gusto ninyong malaman ang katotohanan at mapatunayan ang inyong inosente, kailangan ninyong makita ang bato ng ugat. Nagalinlangan ang kambal. Sa isang banda, naroon ang baryo, ang kanilang tahanan kahit puno ng pang-aapi. Sa kabila, ang mas malalim na gubat, puno ng hiwaga at panganib. Lumakas ang sigawan sa labas, may tumama sa ugat ng balete, may sumubok magputol. Wala na kayong oras, sabi ng tikbalang. Nagkatinginan sina Isagani at Isandro. Sa kanilang mga mata ay hindi takot ang nangingibabaw, kundi isang bagong alab. Galit sa kawalan ng hustisya at pagnanais na itama ang mali.
Kung lalaban, sabi ni Isagani, lalaban kami ng hindi nagtatago. At kung kailangan naming pumasok sa pusod ng gubat, dagdag ni Sandro, gagawin namin. Sa labas, isang malakas na hampas ang umalingaw-ngaw sa katawan ng balete. Sa loob ng kuweba, ang kambal ay humarap sa makitid na lagusan, hudyat ng mas madilim at mas malalim na landas na kanilang tatahakin. At sa unang pagkakataon, ang kahirapan ay hindi na lamang ang kanilang kalaban. May mas malaki ng digmaan na naghihintay. Isang malakas na hampas pa ang umalingaw-ngaw sa katawan ng balete. May narinig silang pumuputol na kahoy at galit na sigaw ni Don Severo sa labas. Wasakin ninyo ang mga ugat. Nandyan sila. Wala nang pag-aalinlangan. Tumakbo ang kambal patungo sa makitid na lagusan sa likod ng kuweba. Si Lira ay naiwan sa bungad, nanginginig. Bumalik ka sa baryo, bilin ni Isagani sa bata. Huwag mong sabihing nakita mo kami. Tumango si Lira at mabilis na naglaho sa pagitan ng mga puno. Sa loob ng lagusan ay masikip at madilim. Kailangan nilang yumuko habang sumusunod ang tikbalang sa likuran nila. Bahagyang pilay ngunit mas matatag na kaysa dati. Habang lumalalim sila, naramdaman nilang umiinit ang hangin. Hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa kakaibang enerhiya na tila umaagos sa lupa. Malapit na tayo, sabi ng tikbalang. Sa likod nila may umalingaw-ngaw na tunog ng nabibiyak na ugat. Nakapasok na ang mga tauhan ni Don Severo sa unang kuweba. Dali, bulong ni Isandro. Lumawak ang lagusan hanggang sa umabot sila sa isang malawak na silid sa ilalim ng lupa. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang batong kulay abo na may mga ugat na tila nakakabit dito. Parang ang mismong mga ugat ng puno sa buong gubat ay doon nagmumula. Ang bato ay bahagyang nagliliwanag, pumipintig na parang puso. Napahinto ang kambal. Ito ang bato ng ugat, marahang sabi ng tikbalang. Dito nakakabit ang lakas ng kagubatan. Habang papalapit sila, naramdaman ni Isagani ang panginginig sa kanyang dibdib. Hindi ito takot, parang may tumatawag. Bakit parang kilala ko ito? Bulong niya. Dahil ang puso ninyo ay hindi sakim, sagot ng tikbalang. Ang bato ay tumutugon sa damdamin ng tao. Biglang may yabag na umalingaw-ngaw sa lagusan. Dito sila, sigaw ng isang tauhan. Sumunod ang anino ni Don Severo sa bungad ng silid. May hawak siyang sulo at isang mahabang itak. Hindi ako nagkamali, malamig niyang sabi nang makita ang tikbalang. At narito rin pala ang kayamanan. Tumawa siya ng paos. Akala niyo'y hindi ko alam ang lihim ng gubat? Matagal ko nang hinahanap ang batong iyan. Lumapit siya. Ngunit nang marating ang gilid ng silid, biglang nagliwanag ng mas matindi ang bato ng ugat. Napaatras ang kanyang mga tauhan. Lumayo kayo! Sigaw ng isa. Ngunit hindi natinag si Don Severo. Kahit anong hiwaga pa yan, magiging akin. Sigaw niya. Tinangka niyang lumapit pa, ngunit biglang gumalaw ang mga ugat sa paligid ng bato. Parang mga buhay na ahas, umangat ang mga ito at pumigil sa kanyang paglapit. Anong salamangka ito? Galit niyang sigaw. Humakbang pasulong si Isagani. Hindi ito para sa mga tulad mo. Tiningnan siya ni Don Severo ng may paghamak. At para kanino? Sa dalawang hampas lupa? Tumindig si Isandro sa tabi ng kapatid. Hindi namin kailangan ng kayamanan. Ang gusto lang namin ay tigilan mo ang pang-aapi. Saglit na natahimik ang silid. Ang liwanag ng bato ay patuloy na pumipintig. Kung hindi ko makukuha ang bato, malamig na sabi ni Don Severo, sisiguraduhin kong walang makikinabang. Itinaas niya ang itak at sinugod ang isang ugat. Sa sandaling tumama ang talim, umalingaw-ngaw ang isang malakas na ugong sa buong kuweba. Ang lupa ay nayanig. Ang bato ay nagliwanag ng napakatindi at isang alon ng enerhiya ang sumambulat palabas.
Napahagis si Don Severo at ang kanyang mga tauhan sa pader. Namatay ang kanilang mga sulo. Sa gitna ng liwanag, napaluhod ang kambal. Hindi sila nasaktan. Sa halip, may naramdaman silang init na gumapang sa kanilang mga palad. Tumingin ang tikbalang sa kanila. Hinahati ng bato ang lakas nito. Unti-unting naglaho ang liwanag. Bumagsak si Don Severo sa sahig, hingal at namumutla. Hindi, maaari, bulong niya. Ang mga ugat ay dahan-dahang bumalik sa pagkakatikom sa paligid ng bato. Tahimik ang buong silid maliban sa mabigat na paghinga ng mga tao. Tumingin si Isagani sa kanyang palad. May manipis na guhit na tila ugat ng puno na bahagyang kumikislap bago tuluyang naglaho. Ano ang nangyari? Tanong ni Isandro. Pinili kayo ng bato, sagot ng tikbalang. Hindi upang maging mayaman, kundi upang maging tagapagbantay. Mula sa bungad ng lagusan ay unti-unting bumangon na ang mga tauhan ni Don Severo. Ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Hindi na ito tao laban sa tao, bulong ng isa. May sumpa ang lugar na ito. Hinila nila si Don Severo na halos hindi makapagsalita. Bago tuluyang mawala sa lagusan, tumingin siya sa kambal. Hindi na may pagmamataas, kundi may halong puot at takot. Hindi pa ito tapos, mahinang sabi niya. Nang tuluyang mawala ang mga yabag, muling naging tahimik ang pusod ng gubat. Huminga ng malalim ang kambal. Tagapagbantay? Ulit ni Isandro. Tumango ang tikbalang. Simula ngayon, may bahagi ng lakas ng gubat na nasa inyo. Ngunit may kapalit iyon. Habang buhay ninyong poprotektahan ang bato at ang baryo. Nagkatinginan ng kambal. Ang mga lalaking dating pinagmamalupitan at minamaliit ay ngayon nakatayo sa harap ng isang sinaunang kapangyarihan. Hindi sila naghangad nito, ngunit pinili sila. Sa itaas ng lupa, ang baryo ng Mapulang Lupa ay walang kamalay-malay na ang kapalaran nito ay unti-unti nang nagbabago. Dahil sa dalawang mahirap na magsasakang hindi tumalikod sa isang sugatang nilalang ng kagubatan. Tahimik ang pusod ng gubat matapos umalis si Don Severo at ang kanyang mga tauhan. Ang bato ng ugat ay muling naging payapa, banayad na pumipintig na tila puso ng isang nilalang na natutulog. Nakatayo ang kambal sa harap nito, hindi pa rin lubos ang pag-unawa sa nangyari. Hindi kami handa sa ganito, mahinang sabi ni Isandro. Walang tagapagbantay na ipinanganak na handa, sagot ng tikbalang. Hinuhubog sila ng pagsubok. Dahan-dahang naglakad si Isagani palapit sa bato. Hindi na ito kasing liwanag ng kanina, ngunit ramdam niya ang mahinang init na parang pulso sa ilalim ng lupa. Nang idikit niya ang palad sa malamig na ibabaw nito, may kumalabit na alaala sa kanyang isipan. Mga larawan ng luntiang kagubatan, malinaw na ilog at masaganang ani. Biglang nagbago ang mga larawan. Natuyong lupa, bitak-bitak na palayan, mga batang umiiyak sa gutom. Napaatras siya. Anong nakita mo? Tanong ni Isandro. Kung ano ang mangyayari kapag naputol ang lakas nito. Sagot ni Isagani, hinihingal. Mamamatay ang baryo. Tumango ang tikbalang. At hindi lamang ang baryo, ang buong lupain. Sa labas ng kagubatan, sa gitna ng Mapulang Lupa, nakahiga si Don Severo sa kanyang malaking bahay na yari sa kahoy at bato. Nilalagyan ng pomento ang kanyang likod na tila nasunog sa lakas ng enerhiyang sumambulat mula sa bato ng ugat. Hindi ko matatanggap ito, galit niyang bulong. 2 pulubi ang pinili. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang lalaking payat, balot ng itim na damit, at may matang tila laging nagmamasid. May ibang paraan, malamig nitong sabi. Kung hindi ninyo makuha ang bato sa lakas, maaari natin itong patuyuin. Paano? Tanong ni Don Severo. Putulin ang ugnayan ng bato sa mga tagapagbantay. Sa pusod ng gubat,
Nakaramdam ng biglang paglamig si Isandro. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang dibdib. May masamang gumagalaw, sabi niya. Umangat ang ulo ng tikbalang. May gumagamit ng itim na ritual. Hindi nila kayang angkinin ang bato, kaya sisirain nila ito. Ano ang dapat naming gawin? Tanong ni Isagani. Bumalik kayo sa baryo, sagot ng tikbalang. Naroon magsisimula ang unang pagsubok ninyo. Bumalik? Nagulat si Isandro. Pagkatapos ng lahat? Hindi kayo maaaring maging tagapagbantay kung tatakas kayo sa sarili ninyong tahanan. Tahimik ang kambal. Alam nilang hindi madali ang pagbabalik. Pinagbintangan sila. Pinagtatawanan. Pinagmamalupitan. Ngunit hindi na sila ang dating kambal na walang laban. Paglabas nila sa gubat, tila mas malinaw ang hangin. Mas matingkad ang kulay ng mga dahon, para bang nararamdaman ng lupa ang kanilang bagong tungkulin. Habang naglalakad sila pauwi, napansin nilang ang ilang bahagi ng palayan ay tila nalalanta. May mga palay na hindi pa dapat natutuyo, ngunit kulay dilaw na. Hindi pa tag-araw, bulong ni Isagani. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga matang puno ng hinala. Nandyan na sila, sigaw ng isang babae. Lumabas si Don Severo sa kanyang bahay. May hawak na tungkod at nakangisi kahit bakas ang pilay. Akala ko ba'y kinain na kayo ng tikbalang? Malamig niyang sabi. Walang sumagot ang kambal. Nasaan ang ninakaw ninyong kapangyarihan? Dagdag niya. Wala kaming ninakaw, mahinahong sagot ni Isagani. At hindi sa amin ang kapangyarihan. Tumawa si Don Severo. Tingnan ninyo ang palayan, sigaw niya sa mga tao. Simula nang pumasok sila sa gubat, nalalanta ang ani. Nagbulungan ng mga tao. May ilan na tumingin sa kambal nang may takot. Hindi alam ng karamihan na sa likod ng bahay ni Don Severo, sa ilalim ng lupa, ay may hinuhukay na maliit na hukay kung saan inilalagay ng lalaking nakaitim ang mga kakaibang simbolo at abo. Isang maitim na usok ang unti-unting umaangat mula ron. Usok na hindi nakikita ng karaniwang mata. Sa dibdib ng kambal ay may biglang kirot. Ramdam mo? Bulong ni Sandro. Tumango si Isagani. Sinusubukan nilang putulin ang ugnayan. Mahinang sabi ni Isagani. Sa gitna ng plaza, nagkaroon ng komosyon. Isang batang lalaki ang biglang nahilo at bumagsak. Mainit ang kanyang noo at ang kanyang balat ay tila namumutla. Anak ko! Iyak ng ina nito. Lumapit ang kambal. Huwag ninyong lapitan, sigaw ni Don Severo. Sila ang may dala ng sumpa. Ngunit hindi nakinig si Isagani. Lumuhod siya at hinawakan ang kamay ng bata. Sa sandaling magdikit ang kanilang balat, may dumaloy na banayad na init mula sa kanyang palad. Parang tubig na dumadaloy sa tuyong lupa. Unti-unting kumalma ang bata. Huminto ang panginginig. Napatingin ang mga tao. Anong ginawa mo? Bulong ng ina. Wala, sagot ni Isagani. Hinawakan ko lang siya. Ngunit alam niya, may gumalaw na lakas sa loob niya. Nakita iyon ng lalaking nakaitim mula sa malayo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mas mabilis ang paggising ng bato kaysa inaasahan. Bulong niya kay Don Severo. Nagngit-ngit ang Don. Kung ganon, kailangan nating bilisan. Sa gitna ng baryo, sa unang pagkakataon, may mga mata ang hindi na puro paghamak ang nakatingin sa kambal. May halong pag-asa. Ngunit kasabay nito'y may mas malalim na panganib na unti-unting sumisiksik sa ilalim ng lupa. Isang madilim na puwersang handang wasakin ang ugnayan ng kambal at ng bato ng ugat. At iyon ang kanilang unang tunay na pagsubok bilang mga tagapagbantay. Mula nang gumaling ang batang lalaki sa plaza, nag-iba ang tingin ng ilan sa kambal. Hindi na lamang pangaalipusta ang mababasa sa kanilang mga mata, may halong pagkalito at lihim na pag-asa.
Ngunit hindi lahat. Sa likod ng malaking bahay ni Don Severo, sa ilalim ng kamalig na puno ng sako ng palay, patuloy ang paghuhukay ng lalaking nakaitim. Sa lupa ay nakaukit ang mga bilog at simbolong hindi pamilyar sa mga taga-baryo. Sa gitna nito ay nakalagay ang isang maliit na tapayan na may lamang maitim na tubig at abo. Kapag tuluyang naputol ang ugat, malamig nitong sabi, "Hihina ang bato at hihina rin ang kambal." Tahimik na nakamasid si Don Severo. "Gawin mo ang dapat gawin." Sa kabilang dako ng baryo, nasa loob ng kanilang kubong halos wala ng laman ng kambal. Kinuha na ang ilan sa kanilang gamit at ang natiray tila alaala na lamang ng kahirapan. "Ramdam mo pa rin ba?" tanong ni Isandro. Tumango si Isagani. "Parang may humihila sa ilalim ng lupa." Biglang umugong ang hangin sa labas. Ang mga dahon ng punong mangga sa tabi ng kubo ay nagsimulang manginig kahit walang malakas na hangin. Napatingin ang kambal sa isa't isa. "May nangyayari sa pusod," bulong ni Isandro. Hindi na sila nag-atubili. Tumakbo silang muli patungo sa kagubatan. Habang papalapit sila sa balete, napansin nilang ang ilang bahagi ng lupa ay tila kumukupas ang kulay. Ang dating luntian ay nagiging mapusyaw. Pagpasok nila sa kuweba, sinalubong sila ng tikbalang. Mas malakas na ito ngayon, ngunit bakas ang pag-aalala sa mga mata. "Sinimulan na nila," sabi nito. "Anong ginagawa nila?" tanong ni Isagani. "Isang ritual na kumakain sa ugnayan ng lupa at bato. Hindi nila kayang pasukin ang pusod, kaya tinutuyo nila ang ugat mula sa baryo." Naramdaman muli ng kambal ang kirot sa kanilang mga palad. "Paano natin pipigilan?" tanong ni Isandro. "Hanapin ninyo ang pinagmumulan," sagot ng tikbalang. "Hindi sa gubat nagmumula ang itim na lakas, kundi sa puso ng baryo." Nagkatinginan ng kambal. Iisa lamang ang may kapangyarihan at lakas ng loob na gumawa nito. Sa ilalim ng bahay ni Don Severo, bulong ni Isagani. Tumango ang tikbalang. "Kung haharap kayo roon," dagdag nito, "handa ba kayong makita ang tunay na anyo ng kasakiman?" Tahimik ang kambal. Ngunit sa kanilang mga mata ay may malinaw na sagot. Pagbalik nila sa baryo ay gabi na. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang amoy sa hangin. Amoy sunog na abo at nabubulok na damo. Dahan-dahan silang lumapit sa likod ng bahay ni Don Severo. Sa pagitan ng mga kahoy ng kamalig, may mahinang liwanag na nagmumula sa lupa. Sumilip si Isandro. Sa ilalim ng nakabukas na bahagi ng sahig, nakita nila ang lalaking nakaitim na nakaluhod sa gitna ng mga simbolo. Umaawit ito sa wikang hindi nila maintindihan. Sa tapayan, ang maitim na tubig ay tila kumukulo. Sa bawat salitang binibigkas niya, may maitim na usok na umaangat at pumapasok sa lupa. Napahawak si Isagani sa kanyang dibdib. "Masakit," bulong niya. Kapag natapos niya ang ritual, sabi ni Isandro, "Baka tuluyang maputol ang ugnayan." Biglang tumigil ang lalaki sa pag-awit. "Alam kong narito kayo," malamig niyang sabi nang hindi lumilingon. "Mga bagong tagapagbantay." Nanlaki ang mga mata ng kambal. "Lumabas kayo," utos nito. Dahan-dahan silang pumasok sa kamalig. Humarap ang lalaki. Maputla ang mukha nito at ang mga mata'y tila walang emosyon. "Akala niyo ba'y sapat ang kabutihan upang mapanatili ang balanse?" tanong niya. "Ang mundo ay pinamumunuan ng lakas." "Hindi lakas ang ginagawa mo," sagot ni Isagani. "Kasakiman niyon." Ngumiti ang lalaki. "Ang kasakiman ang nagpapayaman sa tao." Biglang itinaas nito ang kamay at may sumambulat na maitim na hangin patungo sa kambal. Napaatras sila, ngunit sa sandaling iyon ay nagliwanag ang kanilang mga palad. Isang banayad na berdeng liwanag ang bumalot sa kanila, pumigil sa itim na hangin. Napasinghap ang lalaki. Mabilis nga ang paggising ng bato.
Sinubukan niyang tapusin ang pag-awit, ngunit sumigaw si Isandro at sinipa ang tapayan. Bumagsak ito at natapon ang maitim na tubig sa lupa. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw, hindi mula sa lalaki kundi mula sa ilalim ng lupa mismo. Nayanig ang kamalig, nabiyak ang ilan sa mga simbolo. Sumugod ang lalaki kay Isagani, ngunit hinawakan siya ng kambal sa magkabilang braso. Sa pagdikit ng kanilang mga kamay sa kanyang balat, may liwanag na dumaloy mula sa kanila patungo sa kanya. Sumigaw ang lalaki sa sakit. Ang maitim na marka sa kanyang mga kamay ay tila nasusunog. Napahandusay siya sa lupa, hingal at takot. Sa labas, lumabas si Don Severo mula sa bahay, galit na galit. "Ano ang ginawa ninyo?" sigaw niya. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang bumuhos ang ulan, malakas at mabigat. Ang maitim na marka sa lupa ay unti-unting nabura ng tubig. Ang hangin ay tila naging mas malinis. Sa ilalim ng kamalig, ang kirot sa dibdib ng kambal ay nawala. Hindi pa ito tapos. Hinga ng lalaking nakaitim habang gumagapang palayo. Hanggat may taong sakim, may babalik na dilim. Tumayo ang kambal. Sa unang pagkakataon, hindi sila ang inuurungan. Si Don Severo ang napatras, nababasa ng ulan at hindi makapagsalita. Sa kalangitan, may mahinang kulog na tila pagsang-ayon ng gubat. Ang unang pagsubok ay hindi pa ganap na tapos, ngunit napatunayan ng kambal na ang lakas ng bato ay hindi basta magagapi ng itim na ritual. Gayunman, sa puso ni Don Severo ay mas lalong nagliyab ang galit, at ang galit na iyon ang maaaring magbukas ng mas mabigat pang unos. Matapos ang gabing winasak ang itim na ritual, tila pansamantalang humupa ang bigat sa baryo. Ang mga palay na kanina'y nanlalanta ay unti-unting nagkaroon muli ng sigla. Ang lupa ay tila nakahinga. Ngunit sa loob ng malaking bahay ni Don Severo, hindi kapayapaan ang nagahari. Bumalik ang lalaking nakaitim, sugatan ng mga palad at namumutla. Nanginginig siya hindi sa lamig kundi sa galit. "Hindi ninyo sila dapat minamaliit," sabi niya kay Don Severo. "Hindi sila basta mga magsasaka ngayon. Nakaugnay na sila sa ugat ng lupa." "Wala akong pakialam sa ugat," sigaw ni Don Severo habang hinahampas ang mesa. "Ang baryo ay sa akin. Ang lupa ay sa akin." "Hindi na," malamig na sagot ng lalaki. "At kung hindi ninyo maangkin ang bato, may isa pang paraan." Tumingin si Don Severo, nag-aapoy ang mga mata. "Ano?" "Gamitin ang takot." Kinabukasan, nagising ang baryo sa balitang may nawawalang 2 kalabaw. Natagpuan ang mga ito sa gilid ng gubat. Patay, tila walang sugat ngunit malamig ang katawan. "Masamang espiritu ito," sigaw ng isang matandang lalaki. "Simula nang bumalik ang kambal sa gubat, may sumpa na," dagdag ng isa. Sa gitna ng plaza, tahimik na nakatayo sina Isagani at Isandro. Ramdam nila ang mga matang puno ng hinala. Lumapit si Don Severo, kunwaring may lungkot ang mukha. "Hindi ko nais maniwala, anya. Ngunit sunod-sunod ang kamalasan mula nang makialam sila sa gubat. Nagbulungan ang mga tao. Hindi namin pinatay ang mga kalabaw," mariing sabi ni Isandro. "Hindi namin kailangan patunayan iyon," dagdag ni Isagani. "May ibang puwersang gumagalaw." Ngunit sa likod ng mga tao, ang lalaking nakaitim ay may hawak na maliit na supot ng abo. Ibinudbod niya ito sa lupa habang walang nakakakita. Pagsapit ng gabi, nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Ang mga bubong na pawid ay nagkakalansing. Ang mga bintana ay bumabangga sa dingding. Sa kubo ng kambal, naramdaman nila ang kakaibang galaw ng hangin. "Hindi ito ordinaryong bagyo," bulong ni Isagani. Tumango si Isandro. Parang may galit. Biglang bumukas ang pinto ng kubo kahit nakasarado. Isang malakas na bugso ng hangin ang pumasok. Dala ang malamig na simoy. Sa loob ng hangin, may narinig silang mahinang bulong.
Mga salitang hindi malinaw ngunit puno ng galit. Lumabas ang kambal at tinanaw ang kalangitan. Ang mga ulap ay umiikot na tila may sentro sa ibabaw mismo ng baryo. Sa gilid ng gubat, lumitaw ang tikbalang. Ang mga mata nito'y nagliliyab, hindi sa galit kundi sa babala. Tinawag nila ang hangin ng pagkawasak. Sabi nito habang lumalapit, isang lumang puwersa na hindi dapat ginagalaw. Kayang kontrolin niyon? Tanong ni Sandro. Hindi kontrolin, sagot ng tikbalang, kundi pakalmahin. Sa gitna ng baryo, nagsimulang magtakbuhan ang mga tao habang ang hangin ay nagdadala ng alikabok at mga piraso ng bubong. Mga sumpa, sigaw ng isang babae. Ito ang kaparusahan. Hindi ito sumpa, sigaw ni Isagani. May nagpasimula nito. Ngunit nalunod ang kanyang tinig sa alulong ng hangin. Biglang may natumbang malaking puno sa gilid ng plaza. Sumigaw ang mga tao. Naramdaman ng kambal ang init sa kanilang mga palad. Ang manipis na guhit na minsang kumislap ay muling nagpakita. Mas malinaw ngayon. Pusod, sabi ng tikbalang. Dalhin ninyo ang lakas sa gitna ng baryo. Hindi na sila nagdalawang isip. Tumakbo sila sa gitna ng plaza, sa kabila ng nagngangalit na hangin. Humawak sila sa isa't isa. Ipinihit ni Isagani ang kanyang palad sa lupa. Ginaya siya ni Sandro. Kung tunay kaming tagapagbantay, bulong ni Isagani, pakinggan mo kami. Isang malakas na kidlat ang sumiklab sa kalangitan. Sa sandaling iyon, isang banayad na berdeng liwanag ang kumalat mula sa kanilang mga kamay papunta sa lupa. Ang alon ng liwanag ay gumapang sa buong baryo, parang ugat na lumalawak. Unti-unting humina ang hangin. Ang umiikot na ulap ay tila naputol ang gitna. Sa gilid ng plaza, nakita ng kambal ang lalaking nakaitim na pilit inaawit ang isang dasal. Ngunit habang humihina ang hangin, ang kanyang tinig ay napuputol. Hindi maaari, sigaw nito. Isang huling bugso ng hangin ang umihip, ngunit sa halip na magwasak, ito'y naglaho na parang usok. Naging tahimik ang baryo. Isa-isang lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga bahay. Sa gitna ng plaza, nakaluhod ang kambal, hingal at pawisan. Lumapit ang isang matandang babae at hinawakan ng balikat ni Isagani. Kayo ba ang nagpatigil nito? Hindi agad nakasagot ang kambal. Sa malayo, si Don Severo ay nakamasid, nanginginig ang kamao. Sa tabi niya, ang lalaking nakaitim ay nakayuko, sugatan at tila nanghihina. Hindi pa ito tapos, bulong ni Don Severo. Ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, ang mga taga-baryo ay hindi tumingin sa kambal bilang salot, kundi bilang sandigan. At sa gilid ng gubat, tahimik na nagmasid ang tikbalang. Ang gabi ng nagngangalit na hangin ay lumipas, ngunit ang mas malaking unos ay papalapit pa lamang. Pagkatapos ng gabing pinatahimik ang nagngangalit na hangin, tila nag-iba ang ihip ng kapalaran sa mapulang lupa. Hindi man lubusang nabura ang hinala ng ilan, may mga mata ng hindi puro galit ang nakatingin sa kambal. Ngunit ang katahimikan ay mapanlinlang. Kinabukasan, natagpo ang tuyo ang balon sa gitna ng baryo. Ang balong iyon ay hindi kailanman natutuyuan kahit sa pinakamatinding tag-init. Ngunit nang silipin ng mga babae ang ilalim, wala ni patak ng tubig, putik lamang at bitak-bitak na lupa. Masamang pangitain ito, bulong ng matatanda. Simula nang magbanggaan ang hiwaga at tao, sabi ng isa. Tahimik na lumapit sina Isagani at Isandro. Nang sumilip sila sa balon, may kakaiba silang naramdaman. Parang may malamig na kamay na humahawak sa kanilang dibdib. Hindi ito natural, sabi ni Isandro. May pinuputol, dagdag ni Isagani. Sa likod ng mga tao, tahimik na nakamasid si Don Severo. Hindi siya nagsasalita, ngunit sa kanyang mga mata,
ay may lihim na pag-asa. Pag-asa na muling matakot ang baryo. Sa gilid ng gubat, lumitaw ang tikbalang, hindi nakikita ng karamihan kundi ng kambal lamang. Ang tubig sa balon ay konektado sa ugat ng bato, sabi nito. Kung natuyo iyan, may bagong sugat sa ilalim ng lupa. Akala ko ba'y napigilan na natin ang ritual? Tanong ni Isandro. Naputol ang una, sagot ng tikbalang. Ngunit may mas malalim silang galaw. Kinabukasan ng gabi, nagpasya ang kambal na siyasatin ang balon. Tahimik ang baryo. Ang buwan ay manipis at maputla. Dahan-dahan silang bumaba gamit ang lumang lubid. Sa ilalim, hindi lamang tuyong lupa ang bumungad sa kanila. May bakas ng mga simbolo sa putik. Mga guhit na katulad ng nakita nila sa ilalim ng kamalig ni Don Severo. Dito nila inilipat, bulong ni Isagani. Sa gitna ng balon ay may maliit na bato na kulay abo, kasing laki ng kamao, ngunit may maitim na bitak sa gitna. Lumapit si Isandro at hinawakan ito. Sa sandaling magdikit ang kanyang balat at ang bato, may dumaloy na malamig na kirot sa kanyang braso. Parang may sumusubok hilahin ang lakas mula sa kanya. Napabitaw siya. Isang piraso ng ugat, sabi ni Isagani. Hinati nila ang daloy. Biglang may kaluskos sa itaas. Sumilip si Isandro. Naroon ang lalaking nakaitim, nakatayo sa bunganga ng balon. Hindi ninyo dapat pinakialaman, malamig nitong sabi. Bakit mo ginagawa ito? Sigaw ni Isagani. Dahil ang kapangyarihan ay hindi dapat napupunta sa mahihina, sagot nito. Kung hindi kay Don Severo, sa iba. Ngunit hindi sa inyo. Tumalon ito pababa, tila hindi nasaktan sa pagbagsak. Muling nagsimulang mag-iba ang hangin sa loob ng balon. Ang maitim na bitak sa maliit na bato ay nagliwanag ng kulay uling. Kung masisira ang daloy ng tubig, sabi ng lalaki, mauuhaw ang baryo. At kapag nauhaw, hahanap sila ng mas malakas na sandigan. Hindi kami sandigan, maring sagot ni Isandro. Tagapagbantay kami. Tumawa ang lalaki. Magkaiba ba iyon? Itinaas nito ang kamay at ang mga simbolo sa putik ay nagliwanag. Ang hangin sa loob ng balon ay naging mabigat. Naramdaman ng kambal ang pagbigat sa kanilang mga tuhod. Maghawak kayo, sigaw ni Isagani. Naglapit ang kanilang mga palad. Sa sandaling magdikit, ang berdeng liwanag ay muling sumiklab. Mas maliwanag kaysa dati. Ang maliit na batong may bitak ay nagsimulang manginig. Hindi! Sigaw ng lalaki. Ang liwanag mula sa kamay ng kambal ay dumaloy sa bato. Ang maitim na bitak ay unti-unting napuno ng berdeng kislap, tila tinatahi ang sugat. Umalingaw-ngaw ang isang malalim na ugong mula sa ilalim ng lupa. Hindi galit, kundi ginhawa. Biglang bumuhos ang tubig mula sa ilalim ng balon, parang bukal na muling nabuhay. Napaatras ang lalaking nakaitim. Tinamaan siya ng alon ng tubig at napasubsob. Hindi ninyo mapipigilan ang dilim, sigaw niya habang pilit umaakyat sa lubid. Ngunit nang makarating siya sa ibabaw, tumambad sa kanya ang ilang taga-baryo na nagising sa ingay. Nakita nila ang tubig na muling pumupuno sa balon. Nakita rin nila ang lalaking nakaitim na basang-basa at tila nahihirapan. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ng isang matanda. Walang naisagot ang lalaki. Sa loob ng balon, umaakyat ang kambal, pagod ngunit matatag. Nang makita ng mga tao ang tubig na muling umagos, may bulungan ng pasasalamat. Hindi sila sumpa. Bulong ng isang ina. Sa malayo, sa balkonahe ng kanyang bahay, nakatayo si Don Severo. Hindi siya makapaniwala sa nasasaksihan. Sa unang pagkakataon, ang takot ng baryo ay hindi nakatuon sa kambal, kundi sa lihim na lalaking nakaitim. Ngunit sa ilalim ng lupa, sa pusod ng gubat, may bahagyang panginginig na naramdaman ng tikbalang. 2 sugat na ang kanilang nilikha, bulong nito sa sarili. At sa bawat sugat, may nagigising. Sa ibabaw ng lupa,
tila nanumbalik ang tubig at pag-asa. Ngunit sa kailaliman, may mas matandang puwersang unti-unting nagbubukas ng mga mata. Hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa paulit-ulit na panggugulo sa balanse. At kapag ito'y ganap na nagising, hindi lamang ang baryo ang masusubok. Pagkatapos muling mapuno ang balon, pansamantalang luminaw ang tingin ng baryo sa kambal. May mga ngiting mahiyain, may mga bulong ng pasasalamat. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay may bakas pa rin ng takot. Takot sa hiwagang hindi nila lubos maunawaan. Si Don Severo ay hindi na nagpakita sa plaza kinabukasan. Nakulong siya sa loob ng kanyang malaking bahay, kasama ang lalaking nakaitim na ngayoy sugatan at mas lalong nanlilisik ang mga mata. Hindi na sapat ang mga simpleng ritual, mahinang sabi ng lalaki habang nilalagyan ng pamahid ang kanyang braso. Sa bawat pagsupil nila, may mas malalim na gumigising. Hindi ako uurong, mariing sagot ni Don Severo. Ang baryo ay dapat matakot sa kanila. Hindi natakot ang darating, bulong ng lalaki, kundi isang bagay na hindi natin kontrolado. Sa pusod ng gubat, nakatayo ang tikbalang sa harap ng bato ng ugat. Mas malakas ang pulso ng bato ngayon, ngunit hindi ito payapa. Sa ilalim ng banayad na liwanag ay may aninong tila gumagalaw. Dumating ang kambal, pagod ngunit buo ang loob. May naramdaman ka rin ba? Tanong ni Isagani. Tumango ang tikbalang. May nagigising sa kailaliman, sabi nito. Isang sinaunang anino na matagal nang natutulog sa ilalim ng bato. Dahil ba sa paulit-ulit na paggambala? Tanong ni Isandro. Kapag ang balanse ay paulit-ulit na ginagalaw, sagot ng tikbalang, hindi lamang ang liwanag ang tumutugon, pati ang dilim. Biglang nayanig ang lupa. Ang bato ng ugat ay nagliwanag, hindi lamang berde, kundi may halong kulay uling. Sa likod nito, sa pinakamadilim na bahagi ng kuweba, may unti-unting bumubuo na hugis. Isang aninong mas mataas pa sa tikbalang. Walang malinaw na muka, ngunit may dalawang matang tila nagbabagang abo. Napaatras si Isandro. Ano iyon? Ang anino ng unang ugat, sagot ng tikbalang. Tagapangalaga ng balanse, kapag ang tao ay lumabis sa panggugulo, siya ang gumigising. Lumabas ang anino mula sa pader na tila usok na naging laman. Hindi ito sumalakay, nakamasid lamang. Hindi tayo ang kaaway nito, bulong ni Isagani. Hindi pa, sagot ng tikbalang. Sa baryo, kasabay ng pagyanig ng lupa, nagsimulang magbitak ang ilang bahagi ng kalsada. Ang mga tao'y napasigaw. Sa ilalim ng bahay ni Don Severo, bumukas ang lupa sa mismong lugar kung saan ginanap ang mga ritual. Ang mga simbolo ay nagliyab sandali bago tuluyang mabura. Hindi ito ang plano, sigaw ng lalaking nakaitim. Mula sa bitak sa lupa ay may umangat na maitim na usok na mabilis na naglaho sa hangin, tila may tinatawag. Sa pusod ng gubat, ang anino ng unang ugat ay nagsalita. Hindi ito tinig na naririnig ng tainga kundi nararamdaman sa dibdib. Bakit ginising ninyo ako? Napaluhod ang kambal, hindi dahil sa takot kundi sa bigat ng presensya nito. Hindi namin sinadya, sagot ni Isagani sa isip at puso. Ang lupa ay nasugatan, ang tubig ay pinutol, ang hangin ay ginulo, umalingaw-ngaw ang tinig. Ang balanse ay nabasag. Tinutulungan namin itong maibalik, dagdag ni Isandro. Tumahimik ang anino. Lumapit ito sa kambal. Sa paglapit nito, naramdaman nila ang malamig at mainit na sabay na dumadaloy sa kanilang katawan. May bakas ng ugat sa inyo, sabi ng anino. Pinili kayo. Hindi para maghari, sagot ni Isagani, kundi para magbantay. Sa ibabaw ng lupa, si Don Severo ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Parang may pumipisil sa kanyang hininga. Ano ang nangyayari? Hingal niya. Ang lalaking nakaitim ay napaatras, habang ang hangin sa paligid nila ay naging mabigat.
May mas matanda kaysa sa bato, bulong niya, at hindi natin siya kayang utusan. Sa kuweba, ang anino ng unang ugat ay tumingin sa tikbalang. Bantay ng gubat, sabi nito. Bakit mo sila hinayaan? Sapagkat sila ang nagpakita ng awa, sagot ng tikbalang. At ang awa ang unang hakbang sa balanse. Muling nayanig ang lupa. Kung gayon, sabi ng anino, ang susunod na pagsubok ay hindi sa lakas, kundi sa puso. Unti-unting umatras ang anino pabalik sa dilim, ngunit hindi tuluyang nawala. Ang mga matang nagbabagang abo ay nanatiling nakamasid. Sa baryo, huminto ang pagyanig, ngunit ang mga bitak sa lupa ay nanatili. Paalala na may nagising na hindi basta matutulog muli. Sa gilid ng plaza, nagtipon ang mga tao. Hindi na lamang sila takot. Nalilito sila. Si Don Severo ay nakaupo sa kanyang upuan, pawis na pawis at tahimik. Sa unang pagkakataon, may bakas ng pangamba sa kanyang mukha. Hindi sa kambal, kundi sa puwersang hindi niya kontrolado. Sa pusod ng gubat, tumayo ang kambal. Anong ibig sabihin ng susunod na pagsubok? Tanong ni Isandro. Hindi ko alam, sagot ng tikbalang. Ngunit kung ang anino mismo ang nagsabi, hindi ito basta unos o tagtuyot. Tahimik silang tatlo. Sa kailaliman ng kuweba, ang pulso ng bato ng ugat ay mas mabagal ngunit mas malalim, parang naghihintay. At sa ibabaw ng lupa, sa baryong matagal nang nababalot ng kasakiman at pangapi, ang tunay na laban ay papalapit. Isang laban na hindi lamang sa kapangyarihan ng lupa, kundi sa katotohanan ng puso ng bawat isa. Matapos magising ang anino ng unang ugat, hindi na muling naging payapa ang mapulang lupa. Sa araw ay tila normal ang lahat. Ang mga bata ay naglalaro, ang mga magsasakay nagbubungkal, at ang hangin ay mahinahong umiihip. Ngunit pagsapit ng gabi, may kakaibang bigat sa paligid. Ang mga aso'y walang tigil sa pagalulong. Ang mga manok ay nagigising sa kalagitnaan ng dilim. Sa pusod ng gubat, ang bato ng ugat ay patuloy na pumipintig. Hindi na ito kasing liwanag ng dati, ngunit mas malalim ang alon ng lakas nito. Parang naghihintay ng pasya. Tahimik na nakatayo ang kambal sa harap nito. Sinabi ng anino na ang susunod na pagsubok ay sa puso. Sabi ni Isandro, ano ang ibig sabihin nun? Kapag lakas ang laban, alam natin kung paano haharapin, sagot ni Isagani. Ngunit kapag puso, maaaring mas masakit iyon. Sa baryo, nagtipon ang mga tao sa plaza. May takot sa kanilang mga mata, ngunit hindi nagalit ang nangingibabaw. Lumabas si Don Severo mula sa kanyang bahay. Hindi na siya kasing tikad ng dati. Ang kanyang tindig ay tila nabawasan ng yabang. Mga kababaryo, malakas niyang sabi, hindi natin alam kung ano ang gumagalaw sa ating lupa. Ngunit simula nang makialam ang kambal sa gubat, sunod-sunod ang hiwaga. May ilang tumango, may ilan ding umiling. Bago pa siya makapagsalita muli, biglang nayanig ang lupa, mas malakas kaysa dati. Mula sa gitna ng plaza, sa mismong lugar kung saan humawak ang kambal sa lupa noong gabi ng unos, nagkaroon ng malaking bitak. Sumingaw mula rito ang malamlam na liwanag, kulay abo at berde na magkahalo. Nagkagulo ang mga tao. Sa gilid ng kagubatan, lumitaw ang tikbalang at sumigaw, panahon na. Tumakbo ang kambal patungo sa plaza. Mula sa bitak sa lupa ay umangat ang anino ng unang ugat. Mas malinaw ang hugis ngayon, mas mataas at mas mabigat ang presensya. Napahinto ang lahat. Mga anak ng lupa, umalingaw-ngaw ang tinig nito sa dibdib ng bawat isa. Ang balanse ay paulit-ulit na ginambala. Ang kasakiman ay naghasik ng sugat. Sino ang handang umako ng pananagutan? Tahimik ang plaza. Tumingin ang anino kay Don Severo. Maraming sugat ang nagmula sa iyong pagnanasa. Napaurong si Don Severo. Ginawa ko lamang ang dapat para yumaman ang baryo. Hindi pagyaman ang hinanap mo, sagot ng tinig, kundi kapangyarihan. Lumingon ang anino sa kambal.
At kayo, pinili ngunit hindi humingi. Handang ba kayong magsakripisyo upang maibalik ang balanse? Nagkatinginan sina Isagani at Isandro. Anong sakripisyo? Tanong ni Isandro. Ang lakas na ibinigay sa inyo ay maaaring ibalik sa lupa, sagot ng anino. Kapag ginawa ninyo, mawawala ang marka ng ugat sa inyo. Magiging karaniwan kayong muli. Walang hiwaga, walang kapangyarihan. Tahimik ang buong baryo. Kung isusuko nila ang lakas, mawawala ang kanilang kakayahang pagalingin, pigilan ang unos at protektahan ang bato. Ngunit kung hindi nila isusuko, maaaring hindi tuluyang humupa ang anino. Lumapit si Don Severo, nanginginig ang tinig. Hindi nila dapat isuko, sabi niya. Kung mawawala ang lakas, paano tayo mapoprotektahan? Lumingon si Isagani sa kanya. Hindi kapangyarihan ang magliligtas sa baryo, sabi niya, kundi pagbabago. Tahimik si Don Severo. Kung may dapat umako, marahang sabi ni Isandro, hindi lamang kami. Tumungo ang anino. Ang balanse ay hindi lamang gawa ng isa. Sa sandaling iyon, lumuhod si Don Severo. Hindi ito ang pagluhod ng takot, kundi ng pagkabasag. Kung ako ang nagsimula ng sugat, paos niyang sabi, ako ang unang aamin. Ako ang unang hihingi ng tawad. Nagbulungan ang mga tao. Ibabalik ko ang lupa na inangkin ko sa labis na interes, dagdag niya. Babawasan ang utang, hahatiin ng patas ang ani. Ang lalaking nakaitim na nakatayo sa gilid ay napaurong. Ang kanyang mga marka sa balat ay nagsimulang maglaho. Ang anino ng unang ugat ay tumingin sa kambal. Ang tunay na pagsubok ng puso ay hindi sa paghawak ng lakas, kundi sa kakayahang magpatawad at magbago. Unti-unting lumiwanag ang plasa. Ang bitak sa lupa ay nagsimulang magsara. Lumapit sina Isagani at Isandro at inilapag ang kanilang mga palad sa lupa sa huling pagkakataon. Kung kailangan ibalik, sabi ni Isagani, ibinabalik namin. Ngunit mananatili kaming tagapagbantay sa gawa kahit wala ang hiwaga, dagdag ni Isandro. Mula sa kanilang mga palad ay umangat ang banayad na berdeng liwanag at bumalik sa lupa, dumaloy patungo sa pusod ng gubat. Ang marka ng ugat sa kanilang balat ay unti-unting naglaho. Naramdaman nila ang gaan, parang may naalis na bigat ngunit may naiwang lakas sa loob. Ang anino ng unang ugat ay unti-unting naging usok, saka naglaho. Tahimik ang baryo. Ang hangin ay malinis. Ang lupa ay payapa. Lumapit ang mga tao sa kambal. Hindi na may takot o paghamak, kundi may paggalang. Si Don Severo ay tumayo, hindi na mayabang, kundi tila mas matanda at mas mababa ang tinig. Patawad, sabi niya. Ngumiti si Isagani. Hindi lupa ang kailangan ng baryo para yumaman, kundi pagkakaisa, dagdag ni Isandro. Sa gilid ng kagubatan, tahimik na nakamasid ang tikbalang. Ang sugat nito'y tuluyan ng magaling. Hindi na kailangan ng hiwaga upang bantayan ang balanse, sapagkat sa wakas, ang puso ng baryo ay nagsimulang magbago. At ang kambal na minsang pinagmamalupitan at minamaliit ay nanatiling magsasaka, ngunit ngayon, hindi na sila nag-iisa sa ilalim ng araw. Wakas